we have Science Research Analyst Paulo Sawi of Favolts for the updates on the magnitude 7.8 Sarangani earthquake. Thanks again for joining us, Paulo. I mean, I know na nag-appear ka na sa ibang shows, pero salamat for taking time out. Good afternoon, Paulo. Good afternoon po sa inyo po. Good afternoon, sir. po. Meron ka na bang summary of what happened? No? Casualties, Okay po. destruction, Updates. So, ang mabibigay ko po sa inyo is summary po ng lindol na nangyari po kaninang 7:37 a.m. po. So, bali po, simulan ko na po. Go po. Kaninang 7:37 a.m., meron tayong lindol na ang lakas niya is magnitude 7.8. Then, ang origin niya, tectonic. Ang lalim niya is 33 kilometers. Then, ang epicenter niya is nasa Maasim, Sarangani po. So far, ngayon po, ang nakikita po namin pinakamataas na intensity is intensity 7 sa General Santos City. But, ina-expect po namin na yung ibang province or yung ibang towns po is tataas din po yung intensity nila kasi base po sa nakikita namin sa social media. Madami pong mga bumigay ng mga building po. Ganun po. Ayun po. Tapos, as of now po, as of 2 a.m., bigyan ko po kayo ng update ng number of aftershocks po. So, meron na po kami 258 na recorded aftershock. 84 po dun yung platted, meaning is yung totally nalolocate po namin within the area po nung main shock or nung 7.8. Then, sa ngayon po, 10 po yung felt po. Pero tingin po namin mas madami pa po dun. Kaya nag-survey pa po kami kung ilan pa po yung mga naramdaman pong lindol po dun. Paulo, 258 recorded aftershocks. The question always is, are we expecting more? Yes po. Sa katunayan nga po, di ba kung naalala nyo po, noong 2025 po, October, meron po tayong lindol sa Bogo, sa Cebu. So, sa ngayon po, thousands na po yung aftershock niya po. Then, ano pa po kaya itong mas malaki ito, 7.8. So, nag-expect pa po tayo ng mas madaming aftershocks po. Yung mga... Paulo, ang kinatatakot ngayon, siyempre dito sa Metro Manila, maapektuhan kaya yung West Valley Fault. At medyo, rin tayo, 7.8 yung magnitude nung 1990, no? Yung Great Luzon Earthquake, yung magnitude nun. Pareho lang. Opo. Ayun po, madalas pong tinatanong po sa amin yan kung maapektuhan po, kahit yung mga previous interview po. So, direkto ko sasabihin po, hindi po. Kasi una po, napakalayo po ng yung Sarangani po, or actually, ang generator po ng lindol na yun is Cotabato Trench. Tapos napakalayo niya po dito sa Metro Manila po para makapag-transfer po ng stress. So, hindi po talaga tayo maapektuhan or hindi magkakaroon ng malaking lindol dahil lumindol po na malakas sa Sarangani po. Just to compare, ano yung intensity pinakamalakas na naramdaman noon yung sa Luzon? Kasi napakalakas talaga doon, daming patay eh. Kung hindi po ako nagkakamali, mas intensity 7 or 8 pa po yun. Umabot ng 8 yung intensity, ha? Intensity. Opo, tama po. Yung ngayon po sa Sarangani po, actually hindi pa po verified kasi naghihintay pa rin po kami sa mga report po ng LGU o kaya ng OCD po kung ano po yung final assessment po nila sa mga damages po. So yung ano po yung center is bandang Maasim, hindi pala Sarangani. Kamusta po yung Maasim? How bad was the quake in Maasim? Di ba 7.8 ata yung Gensan? Gensan is Sorry 7. po, ang 7.8 po is magnitude, but Okay. yung Magnitude intensity po, ang intensity po ng Gensan is 7 po. Okay. Ayun. Okay. But how Tapos- badly was Maasim hit? Kung ganun kung 7 ng Gensan, ano yung sa Maasim kaya? Kasi Maasim So, sa coastal area lang eh. It's down south of Gensan eh. Opo, tingin po namin mas malakas po siya. Then, to give you an idea din po, yung sea level station po namin sa Maasim, naka-record po siya ng tsunami po na may height na around 1.48 meters po. So, medyo
Although, malaki din po yun, 1.48 Yeah, meters that's po. around 4.5 feet. Ah. Ayun po. So, kaya, Sa Cotabato Trench yan eh. Meron ba ng tsunami alert sa Cotabato? Dati tinamaan na sila ng medyo malakas na tsunami eh. ayun po, kanina po, nag-release po kami ng tsunami warning po. So, sa tsunami warning, may siyam na probinsya po kaming sinama po. So, kasama po doon Sarangani, Basilan, Davao Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur, at saka Zamboanga Sibugay po. Pero kaninang alas 3 pasado po, 3:19 p.m., bali, nag-issue na po kami ng tsunami cancellation po. Meaning po is wala na pong Threat. malalaking malaking wave po na maaaring makasira po. Ayun po. Meron na bang list kayo ng mga casualties, injured, or whatever? Sa ngayon po sir, wala pa po. But usually po, hinihingi po namin yan sa Hospitals. Office of Civil Defense po at saka sa OCD. LGU po. So wala pa silang binabanggit? Pero kasi magagabi na. Opo. Tapos in addition to that po, may mga nagbubuo na po kami ng team ngayon. Ayun po, kasama din po, mag-a-assist din po sila sa lugar na sa Sarangani po, pupunta po sila doon. So, party po sila ng quick response team. Tapos ayun po, posibleng masagot po yan ng team na yun kasi i-assess po nila yung mga totally collapse po ng mga bahay, kung ano po ba yung mga damage, partial damage po ba siya, ganun. Considering the movement, kasi hundreds of aftershocks, sabi nyo, medyo tatagal. Tama lang ba na sinuspende indefinitely suspended yung classes dyan sa affected areas? Okay po. So, ang pinakamagandang question po dyan is dapat tignan po nila is yung structural integrity po ng building po. Ayun po. Ayun po. Kaya tingin ko po okay lang po yun para bigyan po sila ng panahon para ma-inspect po yung building kung safe pa po ba balikan yun or hindi na po. Pero yung isang problem natin dito, wala tayong mga security engineers na nagche-check sa structural stability ng ating infrastructure. Sa ibang bansa kasi, sa Europe, regular yan yung pag-check ng structural integrity. Tayo kasi nagche-check tayo pagka tapos na ng disaster. Yeah. Not before. Wala tayong Tama po. ganung technology. So, may mga plano ba kayo para at least ma-mitigate yung ganyang klaseng destruction? No? Dahil nga, halimbawa, mga flyover, mga tulay, etc. Yung mga common na mahalaga yun dahil pag tinamaan yun ng mahigit 7.8, delikado, no? Lalo na kung ating mga contractor ay yung mga contractor na nadawit dito sa flood control scandal, no? Yung ganun ba? Actually, yung makakasagot po talaga niyan is yung LGU po kasi sila po talaga yung naghahawak po ng mga, di ba may mga municipal engineers po sila. Tama. Kami po, may mga engineers po kasi, may engineers din naman po kami. Pero parang ang pinaka-main role po nila is, example po, ngayon QRT, mag-inspect po sila for damages po. Pero yung parang maintenance po, tingin ko po dapat po is yung local government po. Tama naman. Thank you, Paolo. Balikan ko lang yung sinabi mo. So you said the West Valley Fault here that cuts through Metro Manila should not get affected. But at this point, alam niyo na ba ano yung fault yung nag-cause ng earthquake na ito? Opo. So yung earthquake kaninang umaga, ang generator niya po is Cotabato Trench po. Ayun po. Yung Cotabato So Trench. kung familiar po kayo is, Cotabato Trench po ang tawag po. Siya din po yung generator ng Moro Gulf earthquake yung 1967 po, na around magnitude 8 po. And is this connected to any other fault lines in the country? So far po, hindi po siya connected sa ibang fault lines, but itong Cotabato Trench is mahaba po to. So isipin po natin, nasa katabigan siya. So offshore, dagat ng Pagadian City, pababa ng Sarangani po. So mahaba po yung trace niya po. So kapag ganun kahaba po, malaki po yung mapoproduce na magnitude po talaga. Malalaking lindol yung kaya niyang i-generate. Paolo, tanong ko lang ewan ko kung kabisado mo. Would you know if the country has a shortage of structural engineers?
Kasi parang yan ang tanungan lagi kapag may nagko-collapse dito sa palipaligid. Kulang daw Ako tayo po. ng mga ng skill Tingin to ko test po, for structural integrity. ang alam ko po, meron pong grupo for this, tingin ko, skills po, equipped naman po sila po. Ah. Yung son-in-law ko kasi ay isang security engineer sa Netherlands. No, so talagang very strict sila sa pag-check ng mga structural integrity, lalo na yung Netherlands is below seawater Yeah. yung level nila. Kaya siguro, hindi ko alam kung anong gagawin natin para magkaroon ng gano'n. Okay. Ako, pahabol na lang. Sir Paulo, tingin ba ito'y paramdam mula sa Panginoon? Joke lang yun. Huwag kang sagutin. It's okay. You don't have to answer. Baka kasi lumabas na yan sa... Niloloko ka lang niyan, Paulo. Baka lumabas yan sa online selling mamaya eh. Sabi na sa inyo eh. No? Dahil sa ginawa nyo sa akin. No? Yan ang nangyari. Oh. Paolo, pasensya na po sa mga co-hosts. Oo nga, niloloko ka lang niyan. Alright po. But thank you so much for talking to us and explaining all of that. We'll let you get back to your work. Science Research Analyst of Fivolks, Paulo Sawi. Salamat, sir. Thank you po. Thank you, Salamat, Paulo. Paulo.